Amen. Mga kapatid, nakikita niyo po ba itong hawak ko? Amen. Kita niyo? Mga nasa likod, nakikita niyo ba? Amen. Nakikita niyo mga kapatid? Ano bang nakikita niyo dito? Baso na may tubig? Or Clean. nakikita niyo yung baso na hindi puno ng tubig? Basong may kalahating tubig. Amen. Naralaman natin yan. May hawak akong piso mga kapatid. Piso to. Totoo, piso. Pag binigay ko ba sa inyo to, etong piso na to, nahawak ko ngayon, ano ang tinanggap nyo? Sagutin natin mamaya. Amen. Sagutin natin at malalaman natin mamaya. Buksan po natin ang ating Biblia sa Mateo 14, verse 13 to 21. Sabi ito, nandiyan na kayo mga kapatid. Mateo 13 po. Ay, Mateo 14. 14, verse 13 to 21. Okay na po. Ang i-discuss natin sa araw na ito, mga kapatid, ay nabanggit sa mababasa natin sa four gospel. Amen? Sabi dito mga kapatid, kaya sila'y pinagsasalitaan ko. Nang marinig nga ito ni Jesus, ay lumigpit sila mula roon sa isang daong na nasa isang dakong ilang nabukod. At nang mabalitaan ito ng mga karamihan, ay nangaglakad sila na sumunod sa kanya mula sa mga bayan. At siya'y lumabas at nakita ang isang malaking karamihan at nahabag siya ang kanyang mga alagad na nangagsasabi, ilang ang dakong ito at lampas na sa panahon. Paalisin mo na ang mga karamihan upang sila'y magsiparoon sa mga nayon at sila'y magkabili ng kanilang makain. Datapot sinabi sa kanila ni Jesus, hindi kailangang sila'y magsialis, bigyan ninyo sila ng makakain. At sinabi nila sa kanya, wala tayo rito kundi 5 tinapay at 2 isda. At sinabi niya, dalhin ninyo rito sa akin. At pinagputos niya sa mga karamihan na sila'y magsiupo sa damuhan. At kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda. At pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala at pinagputol-putol ang ibinigay ang mga tinapay sa mga alagad at ibinigay naman ng mga alagad sa mga karamihan. At nagsikain silang lahat na nangabusog at kanilang pinulot at lumabis na pinagputol-putol na 12 bakol na puno. At ang mga nagsikain ay 5,000 lalaki, bukod pa ang mga babae at mga bata. Amen mga kapatid. Mga kapatid, napakinggan ba natin to? Ilang beses na natin napakinggan to? Or first time lang? Sinong first time na naringgan tong story na to? Hindi ito ba? Hindi ito. Tama mga kapatid na maraming beses na natin ito napakinggan. The story of 5 breads and 2 fish. Jesus feeding
the 5,000 men. Hindi pa included yung mga bata at babae. That Jesus multiplies. Sa verse 13 to 16, sabi, nang marinig nga ito ni Jesus, ay lumikpit sila mula roon sa isang dako na nasa isang dakong ilang na bukod. At nang mabalitaan ito ng mga karamihan, ay nangaglakad sila na sumunod sa kanya mula sa mga bayan. At siya'y lumabas at nakita ang isang malaking karamihan. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang sa kanila may mga sakit. No? Stop it dito. Dito makikita natin mga kapatid na ang Panginoong Jesus sa John, sabi sa John 6 verse 2, at sumusunod sa kanya ang lubhang maraming tao sapagkat kanilang nagkikita ang mga tanda na ginagawa niya sa may mga sakit. Amen. Nakikita ng marami yung mga tanda na nagpapagaling siya, nagmimilagro siya. Amen po. Amen. Narinig po ba natin? Amen. At di lang nagpagaling ang Panginoon Jesus. Dito, siya ay nangaral din. Sabi sa Luke 9 verse 11, datapwat ng maalaman ng mga karamihan ay nagsisunod sa kanya at siya ay tinanggap niyang may galak at sinasalita sa kanila ang tungkol sa kaharian ng Diyos at pinagagaling niya ang nangagkakailangang gamutin. So, hindi lang pala siya nagpagaling, nangaral din pala mga kapatid ng ating Panginoong Jesus doon sa 5,000 men. Amen. Sa verse 15, dito natin makikita, dahil maggagabi na, no? Sabi, at nang nagtatakip siling na, ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad, na nagsasabi, ilang ang dakong ito, at lampas na sa panahon. Paalisin mo na ang mga karamihan, upang sila'y magsiparoon sa mga nayon, at sila'y mga kabili na kanilang makakain. So sabi dito, gabi na daw. Dito rin natin makikita mga kapatid, na alam ng mga alagad, no, na kailangan silang pakainin. Amen? Na yung mga taong nagsiparoon, kung saan pa nagpunta, hindi natin alam, kasi nung panahon na yun, no, hindi natin alam kung gaano katagal yun. No? Matagal na nga yung paglalakbay nila. Tapos, matagal din yung pakikinig nila. Amen. So, talagang magugutom at magugutom. Amen. Tayo nga malapit nagugutom kagad eh. Tama? Malapit lang tayo pero nagugutom. Saglit lang tayo, pero nagugutom din tayo. Sila, ilang kilometro yung nilakbay nila para pumunta doon, para makinig, para mapagaling ng ating Panginoong Jesus. Amen? Sa verse 16 sabi, datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, hindi kailangan sila'y magsialis. Bigyan ninyo sila ng makakain. Alam ng Panginoon Jesus na itong mga taong ito ay galing pa sa malalayong lugar. Na baka sila'y mahilo, matumba sa daan, at mapahamak. Alam natin mga kapatid na ang mode of transportation noon ay hindi madali. Usually talaga is lakad lang. And remember mga kapatid, si Jesus Christ, yung disciples niya is nasa ilang. Nasa isolated place. Kaya malayo talaga ang lalakbayin ng mga taong nagsiparoon. Sabi niya
Sabi ng Panginoong Jesus sa John 6 verse 5, itinanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata at pagkakita na ang lubhang maraming tao lumapit sa kanya at sinabi kay Felipe, saan tayo magsisibili ng tinapay upang manggakain ang mga ito? Alam ng Panginoon Jesus. Amen. Alam niya na nangangailangan sila. Alam niya din na nangangailangan tayo. Amen. At concerned siya sa atin. Concerned siya noon, concerned din siya ngayon. Amen. So John 6 verse 6 to 9 sabi, at ito'y sinabi niya upang siya'y subukin. Sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe sa kanya, hindi magkakasya sa kanila ang 200 dinaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na cebada at 2 isda. Datapat gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan. Mga kapatid, ganito rin ang hinaharap natin sa araw-araw. Gaya ng mga alagad ni Jesus na paano natin pagkakasyahin ito. Hanggang sa abot, saan aabot ito? Tama? Araw-araw ganun tayo. Katulad ng tanong ko noong una, kung nakikita nyo ba ang tubig sa baso o ang baso na hindi puno ng tubig? We usually choose to see ang basong hindi puno ng tubig. We choose to see. Lagi natin nakikita ang kakulangan. Amen. Nakikinig pa ba? Amen. Parang Solid. mga kapatid, hindi ko sinasabing masama tumingin sa kakulangan. Hindi masama. Para aware tayo, di ba? Na kulang ka. My point is, masyado tayong focus doon sa kulang. Na hindi natin nakikita at na-appreciate yung laman na tubig sa baso. Hindi natin nakikita at na-appreciate ang bagay na meron tayo. Ang mga natatanggap natin. Amen. Ang mga bagay na natatanggap natin, na meron tayo, hindi natin na-appreciate. Bakit? Kasi doon tayo focus sa kakulangan. Doon tayo tumitingin sa gap. Doon tayo, yun yung view. Amen. Parang hindi na natin nakita yung tubig. Ay, may gap. Ay, kulang. Hindi puno. Ganun tayo araw-araw. Amen. Kasi ganun nga yun sa mga alagad, di ba? Paano nga ba? Mahirap naman talagang pagkasyahin ang 5 tinapay at 2 isda. Sa libo-libo, di ba? Imagine mo. Eh tayo nga lang, di ba? Hindi naman tayo libo sa pamilya. Iilan lang din tayo sa isang pamilya, di ba? Amen po? Amen. At dito din natin makikita yung mga alagad na kanina lang nakita nila na ang Panginoong Jesus ay nagpapagaling. At kasama nila ang Panginoon. Mas nakita na nila ang yung dami ng tao na kailangan na nilang pakainin. Amen, mga kapatid. Amen. We also do the same thing, mga kapatid. Sa dami at patong-patong nating problema, minsan nalilimutan natin
yung mga ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Tama? Sabi nga doon sa John 6 verse 6, at ito'y sinabi niya upang siya'y subukin, sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Sinusubok tayo ng Panginoon kung hanggang saan tayo, kung hanggang saan yung faith natin sa Kanya. Kung hanggang saan tayo depende sa Kanya. Kung hanggang saan yung pagtitiwala natin sa Kanya. Amen po, mga kapatid. Katulad ni Abraham sa Genesis 22 verse 7 to 8, sabi, at nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama na sinabi, Ama ko. At kanyang sinabi, narito ako, anak ko. At sinabi, narito ang apoy at ang kahoy. Ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahandaan ng korderong pinakahandog na susunugin. Anak ko, at nupat sila'y kapwa yumaong magkasama. Sabi ni Abraham, God will provide. Amen. Amen. Dito pinakita sa atin na si Jesus Christ na He will provide. Amen. Na sinabi rin sa John 6 verse 6, alam niya yung gagawin niya sa atin. Sinusubok lang tayo ng Panginoon. Amen. Kasi pag sinubok tayo, madali tayong matangay. Amen. Mas madali natin makita yung kapag subukan. Yung mas madali nating makita yung problema na yung pag-iisip natin nagiging clouded na siya. Amen. Amen. No, balik tayo sa Matthew 14 verse 18 to 19. At sinabi niya, dalhin ninyo rito sa akin. At ipinagkutos niya sa mga karamihan na sila'y magsiupo sa damuhan at kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda. At pagkatingala sa langit ay kanyang pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay ang mga tinapay sa mga alagad at ibinigay naman ng mga alagad sa karamihan. So John 6 verse 10 to 11, sabi dito, sabi dito sa John 6, verse 10 to 11, sinabi ni Jesus, inyong paupuin ng mga tao. Madamo nga sa dakong yaon, kaya't nagsiupo ang mga lalaki na may 5,000 bilang. Kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat ay ipinamahagi niya sa kanilang nakaupo. At gayon din naman, binigyan sila ng mga isda kung gaano nilang ibig. Amen, mga kapatid. Dito pinakita sa atin ni Jesus Christ, pagkabigay sa Kanya nung 5 breads and 2 fish, siya'y tumingala. Binless or pinag-pray yung tinapay at isda, yung pagkain, at nagpasalamat. Jesus demonstrated na i-acknowledge natin yung giver, which is siya rin naman. No? Yung siya, God, na dinemonstrate niya kung paano tayo dapat maging thankful sa na-receive natin. Amen po. Mga kapatid,
Sa second question ko, if yung pisong hawak ko, kung ibibigay ko sa inyo, ano ang tinanggap ninyo? Do it have the same value to you? Yes. The same value? Remember mga kapatid, sila ay nasa parang, nasa ilang or isolated place. Jesus took the bread and the fish. Kinuha niya ito at pinagpira-piraso para ipakain doon sa 5,000. In that small piece of fish and bread, doon sa mga tumanggap nito, do you think same value yung hawak na pinagpira-piraso at dinistribute nila ng mga alagad sa kanila? At nung tinanggap na nila, same value ba yun? Hindi. Mas may value yung tinapay. Tinapay. Nung moment na tinanggap na nila ito, na kakainin, nag-iba na yung value nito. Lumabis na pinagputol-putol na 12 bakol ng pula. Sila ay nabusog, mga kapatid, sinabi niya. Doon sa pinagpiraso-piraso, naging valuable sa kanila. Bakit, mga kapatid? Kung saan pa nila kabutuan. Kasi alam niyo, mga kapatid, na makikita natin maliit yun na piraso. Pero yung natanggap nila, lumaki yun. Lumaki bakit? Kasi nakita nila yung pagpapala. Amen. Amen? Mga kapatid, may mga bagay na nakikita natin. Same value minsan. Same value. Minsan hindi pa nga. Meron tayong pisong hawak. Ay. Minsan hindi pa nga natin nakikita yung value ng mga bagay-bagay na natanggap na natin. Yung pisong hawak ko kanina will have the same value sa inyo. Same value lang yun pag ibinigay ko ngayon. Bakit? Kasi meron kayo eh. Hindi nyo mapapansin yung piso na yun. Yung maliit na halaga na yun. Kasi sa inyo, meron. Higit pa sa piso ang meron sa inyo. Tama? Kaya, hindi nyo ma-appreciate yung value nun. Amen? Pero pag tayo na sa parang na, nasa isolated place na, doon lang natin ma-appreciate yung piso na yun, ganun na pala kalaki yun. Amen. Naintindihan ba? Gets po ba, mga kapatid? Amen. We usually see blessing na dapat malaki, na dapat marami. We are setting the blessing sa mga gusto nating ma-receive. Tama. Tayo yung nagsiset na dapat ganito yung blessing ko, Lord. Dapat ganito yung matanggap ko, Lord. Tama ba? Based sa gusto natin, based sa standard natin, based sa nakikita natin sa iba. And Jesus is teaching us to see little things. Kasi doon nagsisimula ang biyaya. Doon sa maliit na yon. Amen? Sa maliit na bagay, sa maliit na nangyari sa atin. Kasi paano nga natin makikita na malaki na yung biyaya or yung blessing sa harap natin na natanggap na natin kung yung maliit na yung ay hindi natin nakita. Hindi natin na-appreciate. But more kung bigyan tayo ng malaking pagpapala, hindi rin natin magagamit. Hindi kasi tayo marunong. Amen. Kasi iniwalang saysay natin yung maliit na yun. So,
paano natin gagamitin yung malaking blessing na matatanggap natin? Amen, mga kapatid. Sa verse 20, dun sa sumunod na talata, no? Pinulot yung mga lumabis na pinagputol-putol. Amen. Dito makikita natin na may mga sumobra pa nga dun sa 5 tinapay at 2 isda na pinakain sa 5,000 lalaki na hindi pa kasama ang bata at babae. May sumobra pa, mga kapatid. Doon sa maliit na yun, doon sa kakaunti na yun, may sumobra pa. Amen? And Jesus demonstrate, no? Inutusan niya yung mga alagad niya na pulutin yung mga sumobra. Nakakatawa ng mga kapatid. Dinemonstrate ng Panginoon yung blessing dapat huwag natin sayangin. Amen. Amen. Kasi minsan yung sobrang blessing natin kahit sa pagkain, usually pagkain yan, tinatapon na natin. Amen. Pag hindi natin gusto, tapon na. Hindi na natin appreciate yung blessing. Amen. Tama ba, mga kapatid? Amen. Pag nabusog na tayo, tapos ang dami natin kinuha, wala na yun. Tapon na rin. We always do that, mga kapatid. And Jesus demonstrated yung mga labis kinukuha niya. Pinulot ng mga alagad yung putol-putol na yun. Sa maliliit na yun, nakaipon sila ng 12 bakol or basket. Imagine, 12 basket. Ganun pala yung blessing na maliliit. Kapag na-appreciate natin, ganun din yung maiipon natin, mga kapatid. Ganun natin makikita kung paano tayo pinagpala ng Panginoon. Amen. Amen po. Sa isang araw, mga kapatid, subukan natin na isipin, or mas maganda isulat, yung mga blessing na itatanggap natin sa isang araw. Kahit yung blessing na ligtas ka, kakuha ka ng ganito, binigyan ka ng ganito, na maliit na na mahalaga, na hindi lang sa material things, kundi maging sa mga sitwasyon na nangyari sa atin. Sulat natin yun, kasi blessing din naman yun, mga kapatid. Amen. Makikita natin, mga kapatid, na yung blessing na yung marami kaysa masamang nangyari sa atin noong araw na yun. Ang blessing mo ay ganito, ganito, ganito. Tapos ang masamang nangyari sa'yo, nasiraan ka lang. Nawala lang yung ganito mo. Amen, mga kapatid. Na mas na-appreciate natin, mga kapatid. At maging thankful tayo sa mga bagay na natatanggap natin. Mga kapatid, kahit yung ma-practice natin yung pag-thank you sa ating Panginoon. Lord, salamat, ginising mo ako. That's kind. Ano na yan, thankfulness na yan, gratefulness na sa ating Panginoon. Na nakikita natin yung blessing na binigay niya pagising pa lang natin sa umaga. Amen, mga kapatid. Gising pa ba? Nakikinig pa ba? Amen. No? Practice natin. Kahit sa pagsakay natin sa jeep, sa kung saan na tayo pumunta, thank you Lord, safe ako nakarating.
Kahit nasiraan yung sasakyan nyo, thank you Lord, walang masamang nangyari sa akin. Ganon dapat tayo, no, mga kapatid, na huwag natin makita kung ano yung kulang sa atin. Huwag natin i-focus yung sarili natin kung saan yung kulang. Huwag natin i-focus yung baso na hindi puno ng tubig. Huwag tayo mag-focus doon. Mag-focus tayo doon sa laman. Amen, mga kapatid? So, yun lang po mga kapatid ang aking may share sa araw na to. Maraming salamat sa ating Panginoon, sa kanyang papuri. At tatawag ko po ang ating kapatid na Brad Andy para sa karagdagan na karunungan. Amen. Mga kapatid, no? Kinumpara yung basong may kakulangan ay yung piso. Kaya, ang nakita ko sa piso, walang value. Bakit? No? Kasi kaya ka naman bibilan to, wilderness nga. Diba? Kaya mas malaki yung value nung tinapay, no? Saka yung isda. Hindi man siya literal na pera, pero may raraos yung pangangailangan, no? Pero yung pera, pag nandun pa sa wilderness, ano nga yung makapakinabangan mo, kayo alam na nga natin, no? Kaya nung taga mo bibilan doon. Okay, no? Kaya tama naman yung mensahe, no? Na anumang bagay na dumating sa atin, maging mapagpasalamat tayo. No? Kasi diyan tayo binibigyan ng Diyos ng higit na pagkakaunawa na mas di hamak na angat tayo sa iba, no? Kapag kakasama natin ang Panginoon. Amen. Yan. Hindi mo dapat isipin yung sinasabing kakulangan, no? Kasi kaya nga may sinasabi nga na the God who is more than enough, no? Kahit ayaw mo na, pag talagang inilaan ng Diyos para matanggap mo yung mga blessing na yan, no? Ay walang makapipigil. Isipin mo sa pamamagitan nga lang ng 5 tinapay, 2 isda, nakapuno sila ng 3 kain, no? Sa palagay nyo, saan gagamitin yung sumobra? Yan, no? I-distribute pa rin yun sa bawat isa, no? Na sa kanilang paglalakbay, meron pa rin silang magiging baon-baon. No? Hindi pa rin sila magugutom. Yan, no? Kasi nga, sabi ko sa binasa kanina, kumain sila hanggang gusto nila at makontento sila sa kanilang mga kabusugan. Ang galing ng Diyos, di ba? Na kung saan nga ipinagpakita na hindi lang yan ang blessing na nakalaan para sa inyo. No? Na sa patuloy ninyong paglalakbay, saan man kayo pumaroon, laging ang aking pagpapala ay magiging baon, no? Ng bawat isa sa inyo. Yan. Patuloy, no? Continuous yung blessing, basta't maging mapagpatuloy lang tayo. Yan, makapansin din po natin, sa binasa, na pumunta sila sa lugar na ilang, no? At pansinin po natin, sino yung mga taong appreciate yung pagpunta ng Panginoon sa ilang at sila'y sumunod. Ayan, no? Hindi nila inalintana yung tinatawag na kagutom na mararanasan nila kasi nga wilderness yun eh. Di ba? Kaya nga tinawag na ilang eh, no? Wala nang mabibilan ng kahit ano. Pero dahil nga sa kanilang marubdob na pagsunod, no? At alam nilang sa kabila ng kanilang karamdaman na meron sila, ngayon nga po ay kayang pagalingin ng ating Panginoon. At diyan makikita nga po natin na sinasabi nga po sa binasa na lahat ng kanilang karamdaman ay pinagaling. Yan, no? Kaya lang talagang gagawin talaga natin na maging mapagpatuloy, no? Katulad nung hinalimbawa kanina, marami ng himala, marami ng kaputihan na ipinakita ang Diyos, marami ng mga blessing na pinadaan ng Diyos sa buhay ng tao. Pero ang tao nga, no, sa kalikasan, laging ang nakikita yung kakulangan, which is hindi naman talaga dapat, no? Parang kung titignan natin, no, sa kantang
Kahit kailan di ka nagkulang. Ayos ng kanta, Panginoon, kulang talaga eh. Ano? Talagang nakikita yung kulang eh. No? Pero hindi nakikita yung kasapatan. No, yan importante yung kasapatan. Yung sinasabi ko nga sa inyo eh. May pera't wala, one way or another, at the end of the day, pupunta pa rin tayo sa puntong mawawala tayo sa buhay na ito. Pero ang mahalaga, yun nga, alam natin na hindi matatapos yung ating paglalakbay after physical death. No, patuloy tayong kakalingain ng Panginoon. No, patuloy niya tayong dadalhin sa kanyang santuario upang maghintay, no, nung panahon ng tinatawag na Judgment Day. Yan. Kaya makita niyo kabutihan ng Diyos, bakit kamo? Isipin mo, patay ka na, nandun ka pa rin sa ilalim ng kanyang santuario. Nakakapag-communicate pa tayo sa Panginoon sa panahon na wala ng ating physical bodies. Di ba? Kaya kung titingnan nyo, lahat nga pantay. No? Tingnan nyo yung mga napunta doon sa lugar ng kahirapan. Humingi sila ng ayuda, no? Sa kanilang amang si Abraham. Nasabi, kahit idaiti mo man lamang ang iyong daliri sa tubig at ipatak mo sa aking labi ay magiging sapat na ito. Ganun katindi yung hirap na naranasan. Yan ang sinasabi natin, no? Na ang buhay ay magpapatuloy after mawala ang mga bagay na material sa buhay na ito. Magpapatuloy. Kaya nga, di ba, sabi ng Panginoon, kung saan ako nandoon, doon kayo. Kung sino yung aking pamamahalaan din naman ninyo. Nakasama ako. Di ang buhay, magiging tuloy-tuloy pa rin. Kaya nga lang, malaki yung mawawala, no? Lahat ng pagdurusa, lahat ng paghihirap, lahat ng inaakala mong kulang, no? Sa panahon na ito ay nabuhay, ay ibabalik lahat yan ng Panginoon. Kasi yan nga yung tunay na design niya, Sister Monique. Ang tunay na design ng Diyos sa pagkakalika niya ng tao, na ang tao ay mabuhay ng may kasaganahan at may kapayapaan. Kaya, hindi na magtitinda Sister Monique ang toon. Diba? Karyoka, wala lang ganun. Bakit? Kasi nga, mabubuhay na tayo na may kapayapaan at kasaganahan. Sabi mo, mawawala na yung sakit. Diba? Yung kinakatakutan mong asong pag-alagala niya, kakagating ka. Doon sa lugar ng may kapayapaan, leon, magiging pet mo lang. Yung mga ahas, wala lang yan. Yung mga alakdan, hindi ka natatablan ng mga mapaymisalang venom, no? O ng kanilang mga kamandag. Ganun ang gusto ng Diyos na makita natin. Yan, no? Kaya nga, kuminsan, bahagi na rin ng pag-aaral, no? Na kung meron man tayong parang nakikitang kakulangan, the way na tayo mag-observe sa nangyayari sa buhay natin, pinahihintulot ng Diyos yan para nga tayo ay matuto. Diba? Katulad ng litanya ni Sister Monique, laki-laki ng sinusweldo. Pagkasweldo, wala na. Di ba? Yung ganon. Di ba? Ikaw nakikita mo yon kasi nga, hindi nila pinagpapahalagan, pero sila, hindi pa nila nakikita yun. Bakit? Kasi nga, ayaw nilang humakbang papunta sa lugar na ng kahirapan, sa wilderness. Ang nakikita nila, yung kasaganahan na nasa kanila, na patuloy nilang winawaldas sa walang kabuluhang mga bagay. Di ba? Kasi tayo kasi mga, especially tayo may mga edad kasi, ang lagi natin nakikita, yung magiging kahihinatnan ng mga taong may iwan natin, na sana nandun sila sa lugar ng may kasaganaan. Kahit walang kasaganaan, basta meron na silang tinatawag na matutuluyan. Malaking bagay na yun para sa kanila. Di ba? Kaya nga sabi ko nga first time ko nakarating kala Sister Monique, tama naman talaga yung iniisip ni Sister Monique, na bakit hindi pa nila ngayon isipin na kumuha ng sarili nila. Total, nagbabayad din naman sila doon. Buwan-buwan. Diba? Kung kumuha ka ng sarili mo, after many years, magiging sa'yo. Ayan, wala kang kasiguraduhan dyan eh. Diba? Kaya nga ganun mga kapatid, no? Kaya nga yung sinasabi nga natin, kung gusto nating mapunta, no? Mag-go further pa ang buhay natin, kailangan meron ka na talagang uumpisahan. No? Hindi po pwede yung tsaka na, walang ganun. No?
Kasi nga, ang buhay natin walang kasiguraduhan. Di ba? Ayan. Naalala ko tuloy yung inaanak ko sa kasal. Yung ninong ni Jay. Ninong mo yun, Jay, no? Si Arnel. Pabalik-balik siya sa abroad, pabalik-balik sa abroad. Yung huling punta niya, hindi niya alam, yun na pala yung hindi niya siya makakabalik ng buhay. Sabi ko, ang tiyaga nitong tao na to, sabi ko, alam niya ng high blood siya, pumipirma siya ng waiver, makarating lang siya sa ibang bansa. Ito ngayon na masakit. Hindi niya inumpisahan na kumuha agad ng bahay. Ang pangako niya sa kanyang anak, pag magsisettle na tayo for good, tsaka pa lang tayo kukuha ng bahay. Doon siya inabutan. Ayan. Diba? Kasi nga, hindi nag-umpisa, hindi nag-isip nung tamang proseso para magkaroon ka sa long term o sa tinatawag na maikling panahon na ilalagi mo sa buhay na ito. Diba? Kaya nga ang tao kailangan mag-isip lagi, isip sa ikabubuti. No? Ay kaso nga yung iba nga kasi, happy go lucky na lang ang buhay na meron sa kanila. Ayan, no? Kaya ganyan, kailangan gumawa tayo ng paghakbang, no? Na makikita mo yung magiging resulta kapag ikaw nga ay gumawa ng desisyon na mas maaga, no? Para sa kinabukasan. Yan, no? Kaya nga ako, mga kapatid, no? Papasalamat ko sa Panginoon yung Brother Warren, yung kaisipan na lumaki kami na palipat-lipat. Lipat-lipat, nakailang lipat kami. Nung sabi ko, hindi ganitong gusto kong buhay. No? Yun ang agad ang binigay ng Diyos na kaisipan sa akin. Yun naman at nagpatamat ko. Isipin mo, wala akong alam sa mga ganyang mga housing loan na yun. Wala akong alam. In-approach ako ng kaibigan ko. Sabi niya, Day, kumuha ka. Habang wala pang naitatayo, mas mura pag binobuldoser pa yung lugar. Binobuldoser pa ito nung araw eh. No? Talagang dinidevelop pa lang eh. Sabi ko, magkano naman ang down? Kaya, tinanong ko, syempre, kailangan eh. Magbibitaw ka ng down payment, 5,000. Ang laki pa ng 5,000 na yun. Way back 1990s. Yung 5,000 na yun, siguro katumbas ngayon, mga 30,000, 20,000. No? Ngayon yung 5,000, wala ka kwenta-kwenta. No? Hindi na pera tawag dyan, barya na yan. Eh. Kaya ito ngayon yung naging resulta. Yan. Kailangan mo tagang gumawa kasi ng magandang decision making. Tapos, magaling lang talaga yung namin, yung ahente namin. Ang ganda magpaliwanag. Ganito, ganyan. Iniwanan ako ng ahente ko. Pumunta na ng Amerika eh. Ayun, di ba? Ayun eh, yun din, yung ahente ko. Pumunta na rin ng Amerika. Ako na lang nagdasal. Kaya nung dumalaw siya, sabi sa akin, Day, kumusta na yung bahay mo sa Cavite? Awa ng Diyos, nandun pa rin kami. Ayan, mga kapatid, no? Kaya kailangan lang talaga humakbang. Yan. Katulad nga doon sa binasa, hindi ka makakalasap ng blessing kung hindi mo ihahakbang ang iyong paa patungo doon sa taong magbibigay sa iyo ng blessing. No? Which is ang ating Panginoong Jesucristo sa kalagayan niya sa laman bilang tao. Ayan. Kaya makikita mo nga, di ba? Tama, at wala sa sinabi ng sister kanina eh. Nung pinagpasalamat niya sa Diyos, na siya rin naman yung Diyos. Kaya mawatid. Kaya yung mga ganyan nga mawatid. Kasi nga yung issue ng ibang religion. Kung siya ba yung Diyos, bakit sinabi niya, Diyos ko, bakit mo pinabayaan? Yung mga ganun mga issue. Ang Diyos ay hindi tao, yung mga ganun, no? Kaya sabi nga, pagka word of God, may unawa ka, magiging masaya ang puso mo. Bakit? Hindi nga naabot ng iba or sadyang dinadaya ang kaisipan ng mga tao. At nakasulat din naman, dinadaya ang puso ng mga walang malay. Di ba? Para sa sa personal gain. Yan ang mga yan ang problema sa ngayon talaga eh, no? Kaya nga sinasabi nga po natin, hindi magiging hadlang yung kahirapan para hindi tayo sumunod sa Panginoon. Kaya nandun sa kantang I have decided to follow Jesus. No turning back. Kasi pag nag-turning back ka pa, wala kang kapanapanalo. Di ba? Yung sabi sa aklat ng Jeremias, kapag ang isang masama ay tumalikod sa lahat ng kanyang kasamaang ginawa, ay hindi ko naalalahanin ang kanyang masamang ginawa. At sa mga taong matuwid, no, at tumalikod, hindi ko na rin naalalahanin yung kanyang ginawang matuwid. Anong makikita po natin? Patas, humatol ang Diyos. Yan.
wala siyang gagawing paborito. Na nagiging paborito lang ng Diyos, ay sa aklat ng 1, kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawang anuman. Ayan. No? O yung salitang wala kayong magagawang anuman, pipilosopuhin mo, meron mo, brad? Oo, meron. Pero hindi ayon doon sa kalooban ng Diyos. Kasi nga, hiwalay ka sa Kanya. Ayan. Pero pag ikaw'y patuloy na nasa Kanya, hilingin mo ang lahat ng bagay, ipagkakaloon niya sa'yo. Amen. Diba? Ano lang, huwag lang tayong para bagang, bisa kasi ang tao pag hindi na pagbigyan minsan, nagtatampo ka agad. Diba? Panginoon, naglilingkod naman ako sa iyo. Diba? Bakit ayaw mong ibigay yung aking hinihiling? Kaya, na ito naman ay gagamitin ko sa ganitong kaparaanan. Ang iniisip mo kasi, yung sarili mo kautakan. Hindi mo iniisip, yung ayon sa nakasulat. Na sinasabi nga po ng Panginoon, alam ko ang aking iniisip para sa inyo. Diba? Alam niya. Diba? Kaya nga, nung isang araw lang, pinagbalik-tanawan ko bakit ako nandito ngayon. Dahil nga, yung inisip ng Panginoon sa akin, yun ang kanyang ibinigay sa akin. Hindi yung ayon sa gusto ko. Kaya nga ako, minsan pag Warren, pagka yung may nagmamalaki sa akin, ganito, ganyan, sa loob-loob ko, yabangan ko rin kaya to. Kaya, doon sa aspetong, yung bang, wala naman parang ipagyabang, bakit ipinagyayabang? No? Sa loob-loob ko, yabangan ko kaya to. Bigay ko sa iyo yung date ng pag-e-exam ko, yung eligibility ko, baka magulat ka pa. Yan. Yung mga ganun ba? Pero inaalis ko sa isip ko yun kasi nga, wala naman talagang halaga yung mga bagay na merong mong na-achieve sa buhay na ito when it comes to paglilingkod sa Diyos. Ayan. Proud pa nga ako, brad eh. Kahit bumagsak ako sa unang take eh. Sa na-fall ko eh. Yung second take, pumasa. Sabi ko sa isip ko, bakit ako pumasa? Kaya yung unang exam ko, yun din naman yung sinagot ko. Sa second take ko. After 1 year. Yun din naman yung sagot ko. Bakit bagsak yung una? Yan, mga kapatid, yung mga ganun ba? Sabi ko nga, iba talaga ang iniisip ng Diyos kaysa sa iniisip ng tao. Yung gusto mo, ayaw niya. Diba? Pero yung gusto niya, kailangan gustuhin mo rin. Kasi nga, wala kang magawa kung hiwalay ka sa kanya. Number 1 kontrabida pa yung asawa ko. Diba? Kahit anong gawin mo, hindi ka magiging pulis. Kahit anong aral mo ng Nihongo na, hindi ka makakapag-Japan. No? Apply pa ako ng pa-Taiwan na yan. No? Taiwan, dahil malakas ang Taiwan nung araw. Meron pa akong tawag dito, Papua New Guinea, kasi nandun yung mga tsuhin ko eh. Pamangkin, mag-apply ka, pahaalala kami, nandito kami. Magsama-sama tayo rito. Wala pa rin. No? Kaya sabi ko talagang, iba talaga yung malakas sa Panginoon. Pagka kinontra ka, wala ka talagang panalo. Kaya pero ganun pa man, yun nga eh, ang nagiging pride ko sa sarili ko, ito na nga, yung ibinigay ng Diyos na masasabi nating sariling atin, na hindi tayo tinatawag na magpapaparot pa rito pa sa wilderness. Dahil napakahirap. Diba? Kaya ngayon ang lagi ko sinasabi, kaya sister na Mimi, kung sinabi ng Diyos diyan kapag papalain, huwag mong kontrahin yung sinabi ng Diyos. Diba? Yung ayaw niyang tirahan, doon siya lalong nilagay ng Diyos, tinutokso siya ng Diyos. Sinusubukan siya ng Diyos. Matigas ang ulo mo, ayaw mo doon sa best friend mo, doon kita ilalagay. Kaya kapatid, no? Kasi yung talagang ang Diyos kasi talaga hindi natin makayang maabot yung kanyang kaisipan. No? Hindi natin talaga maunawaan hanggang hindi tayo talaga nagpapatialon sa gusto niya. Kaya nga kay Sister Grace nga yung salita niyang, saan ako aabutin? Ayoko magsalita. Diba? Maganda yung yung way of thinking niya. Kasi nga, kung sakaling bumigay yung kanyang willpower na hindi na ipagpatuloy, talaga hanggang dun lang. Pero dahil sa iniisip niya yung salitang kung hanggang saan ibibigay ng Diyos yung kalakasan,
tutuloy ko. Ito pa maganda, sabi, Sister Mimi, lalampasan ka. Kaya nga hanggang 15 days eh. Si Sister Mimi, 11 days lang. O, diba? Pinagbabalan pa na yan, no, ni Sister Joanna. Kumain, bukas kumain ka na. Yan. Ako na nag-set, brad. Siya na nag-set. Nakakapatid, no? Parang hindi Pero naman yun nga, nag-fast yung sinasabi nga po natin, Yung mukha niya. yung epekto, no, Sister Grace, yung epekto ng pagpapasing mo ng 10 araw, buksan ng Diyos yung unawa mo, makita mo yung purpose niya sa'yo, at lalong ma-enhance ng Panginoon yung kaloob na inilaan niya para sa'yo. Yan. Kaya sabi ko nga sa inyo eh, pag nag-iisip ako, sana magsama-sama na kayo, no? Si Ana, si Jennifer, lahat yung ginagamit sa Espiritu. Tignan nyo kung paano, gaano kalakas ang pagkilos ng Panginoon. Yan. Kasi wala tayo pang pwedeng ma-improve sa iba eh. Di ba? Kaya nga yan, ano? Kaya, ganun lang, tiis-tiis lang, no? Tagumpay. Kaya nga sabi ko nga, Sister Grace, walang namamatay sa pagpapasting. Pero sa pagkain, hindi namamatay. High blood. Hindi ma-high blood. Yung bang naghangad ka ng biglang busog, wag na wag mong gagawin yan. Kumbaga, ang magiging mindset mo, nabuhay nga ako ng 10 araw na hindi ako namatay, ngayon pa na nag-uumpisa na akong kumain. Mindset lang. Okay? Unti-unti. Yan. Sundin mo lang yung utos ko na wag mong pag nakaramdam ka ng parang nahirapan kang huminga, epekto yun ng kabusugan. No? Kailangan dahan-dahan lang. No? Kung halimbawa, sa una mong pagkain, 3 kutsara, palipas ka 1 oras, dagdag ka ulit 2, ganun-ganun lang. Para kang batang bagong sanggol na pinanganak. Di ba? Hindi mo kailangan ng mga solid-solid. Yan, no? Pagdating mo ng mga 3 days yan, kahit pwede ka na maghalo ng, wag muna yung puti ng itlog, yung munang pula, yan, pwede mo na ihalo sa lugaw yan, wag yung puti. Kasi yung puti ng itlog, matagal i-digest yan. No? Yung munang pula. Yan. Tapos no, step na ba? Na yan. At hanggat maaari, iwasan mo yung mga oily foods. No? Yung mga mamantikang pagkain. No? Para, yan. Para makabawi ka sa lakas. Yan. No? Kaya yan, kapatid, no? Yan yung mensahe sa atin sa araw na ito. Huwag natin tignan yung kakulangan. Ang dapat nating tignan, yung kapunuan. Amen. No? Nung blessing ng Panginoon na nakalaan sa atin. No? Sige,